hallelujah. Hallelujah. Are you excited? Amen. Amen. Okay, so tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. We can open our Bible. Let's all stand. Tayo po tumayo at buksan ko natin ating po mga Bible from Revelation chapter 2 verses 18 to 26 or to 29. Yan. Ganito pong sinasabi ng Bible. To the angel of the church in Thyatira, write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of their ways. I will strike their children dead, then all the churches will know that I am He who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Verse 24. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to the teaching or to her teaching, and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you except to hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations, that one will rule them with an iron scepter, and will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give that one the morning star. Last verse 29. Whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang sumasakop sa apat na panulukan ng lugar nito at nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na kami po'y muling makakapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito ng aming pong pagninilay, ng aming pong pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita. Punoy mo po ito ng biyaya at ang bawat isa na makakapakinig, maging sa mga nasa online o Diyos, ay iyong pagpapalain, Panginoon. Lahat ng mga may karamdaman na iyong pagagalingin, mga nanghihina iyong palalakasin, ano pang magpapalaya ka ng mga tanikalan ng kaaway, bumuhay ka, Panginoon, ng mga patay, spiritual o God, at muli mong i-restore ang aming pong mga buhay ayon sa iyong kalooban. Ang iyong lingkod ay patuloy mo akong gamitin with all boldness and power of God. At itago mo ka sa likuran ng krus ng Panginoong Isus. At ang Panginoong Isus lamang siyang makita, maparangalan, at makilala sa mga panahon ito ng aming pong pag-aaral. Maraming salamat sa 100% tagumpay sa pangalan ng Panginoong Isus. Says Amen. Amen. Okay, makapunod po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan, praise the Lord. So tinatalakay po natin yung pangalawang bahagi or pangatlong serye ng ating pong topic na pinamagatang Zero Tolerance. Sabihin nga po natin, Zero Tolerance. Ayan, so ang konsepto ng topic na ito ay pinakita po natin sa ating pong introduction ng mga nakaraang pag-aaral po natin. So nakapag sinabi pong tolerance, ito po yung ability or willingness to tolerate something. Or particular, the existence or opinions or behavior that one does not necessarily agree with. So ang konsepto ng ating pong tinatalakay na mensahe
ay yung biblical perspective ng ating pong pamumuhay. Ano ho? Ano ba yung kalooban ng ating pong Panginoon? Ano ba yung mandato ng ating pong Panginoon sa bawat mananampalataya? So mahalaga na ito po yung maunawaan po natin at hindi po natin mahaluan ito ng anumang makamundong pamumuhay na siyang po pwedeng humatak sa atin, papalayo sa ating pong Panginoon. So pag sinabi pong zero tolerance, wala po tayong tolerate na kasamaan. Amen. Pure ang ating pong buhay sa harapan ng ating pong Panginoon. Pure ang ating pong spiritual life, ang ating pong relationship kay Jesus Christ. So ito po'y mensahe ng ating Panginoon. Una, sa Church of Thyatira, na kung saan ay marami silang tinolerate, nung kanila pong kapanahunan, na naging sanhi upang i-rebuke sila ni Lord. Naging sanhi upang hindi po sila maging karapat-dapat kay Lord. Kaya mayroon pong mga warnings dito ang ating pong Panginoon na kapag hindi kayo magsisi sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga kasamaan, sabi ng ating Panginoon, sila ay parurusahan ng Diyos. So in verse 20, sabi rito, "Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel." Okay, so tinalakay po natin nung nakaraang linggo na si Jezebel ay maaaring ito'y isang person na literal na pangalan or maaaring ito'y figure of speech lamang. Symbolical lamang At kung symbolical po ito, so mayroon po itong relasyon sa panahon po natin ngayon. Maaaring yung kanyang espiritu, yung kanyang sistema ay nag-ooperate sa panahon po natin ngayon at kinakailangan ma-determine po natin or ma-discern po natin kung ano ba yung mga bagay na ito na po pwedeng mag-isabi ng ating pong pagiging makasalanan. So tinawag tayo ng Diyos para magpatuloy sa kabanalan, para magpatuloy sa katuwiran, at hindi kinakailangan na mahaluan po ito ng anumang spirit ng Jezebel. Alright, so number 1 na point po natin, okay? Number 1 na point, yung ating pong controlling question, how can we remain faithful to Jesus? Okay, number 1, by avoiding influences that corrupt. Ayan. Avoiding influences that corrupt. Amen. Amen po ba? Amen. So dapat iwasan po natin yung mga influensya na nagbibigay ng corruption sa ating pong isipan. Kapag mayroon pong mga forces, groups, or system na alam mong nagbibigay sa iyo ng influence, dandahan ka na hinahatak, dandahan na nilalaso ng ating pong isipan. So kinakailangan ma-realize po natin yung warning na ito ng ating pong Panginoon, na nais ng Panginoon yung tinatawag pong zero tolerance. Amen. Okay, so last week tinalakay po natin yung mga characteristic ni Jezebel that all the way, must not be tolerated. Number 1, yung tinatawag na sexual immoral according to verse 20. Number 2, yung tinatawag na corruptor of others. So pag sinabing corruptor of others, this may be an influence, propaganda, or moral and spiritual na influence sa isipan po ng tao. Corruptor of others. Okay, so napaka-common ito sa ating pong panahon ngayon, dahil napakadali lamang po mag-access sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang isipan, at napakaraming mga influencer sa panahon po natin ngayon, na without knowing, di ba, hindi natin i-examine kung anong kanilang daladalang aral, kung anong kanilang daladalang espiritu, na kapag nag-focus tayo, nag-connect tayo sa kanila po, pwede kang ma-influensyahan. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakaraming mga tao ngayon, na hindi po lumalago sa pananampalataya, sapagkat sabi nga po nila, namamangka sa maraming ilog. Hindi lamang sa dalawang ilog, kundi sa maraming ilog. Kaya hindi sila nakakarating sa kanilang pong destiny. Hindi sila nag-grow sa kanilang pong pananampalataya. So kinakailangan maging aware po tayo sa characteristic ng Jezebel na ito. Ano yun? Corruptor of others. Okay? So, tinawag tayo ng ating Panginoon, as I said before, para magpatuloy sa katuwiran, para maging banal, yung tinatawag pong sanctification
justification. Amen. Yung tatlong layunin ng ating pong Panginoon sa buhay na ito. Number 1 is justification. Number 2 is sanctification. And number 3 is glorification. So pagkatapos po nating mapawalan sana, hindi pa tapos ang ating Panginoon sa buhay po natin. Araw-araw, pinapaging banal tayo ng Diyos. Amen. Araw-araw, pinapalago tayo ng ating pong Panginoon sa aspeto po ng ating pananampalataya. So warning, sa characteristic ni Jezebel na po pwedeng magbigay ng influence sa maraming isipan, and this is about corruptor of others. Kaya maraming mga isipan na nalalason. Nawawalan na ng, pwedeng mawalan ng gana ng pag-pray, nawawalan ng time, and ika nga enthusiasm para maglingkod sa ating pong Panginoon, so maaaring na corrupt yung kanyang isipan ng iba. Ang pinaka-common na battle sa panahon po nga natin ngayon is yung tinatawag pong mind game. Okay, battle of the mind. Okay, war. Okay, na kapag natalo ang isipan po natin sa isipan ng iba, pwedeng mabihag nila ang ating isipan. Pwedeng lang kontrolin yung ating pong kaisipan. So dapat mag-ingat po tayo, mga minamahal kong kapatid. Kasi, as I said before, last week, tinalakay po natin, yung mga influences, yung mga propaganda. Pag sinabing propaganda, ang isang layunin doon, lalong-lalo na po yung tinatawag na black propaganda, ang layunin doon ay para mailayo ka sa iba at mapalapit ka sa kanila. Okay? Siraan nila yung iba at i-establish nila yung kanila pong sarili. So, sa Bible, alam po natin kung sino pong destroyer. Right? Destroyer is Satan. As the Bible says in John chapter 10, verse 10, He came to steal, to kill, and to destroy. Okay, so tayo po ay tinawag bilang mga mananampalataya. Amen. Tinawag po tayo para i-establish, i-propagate ang kaharian ng ating Panginoon, ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. So dapat sa ating pong mga mananampalataya, ang ating pong pinopropagate every now and then, kahit sa Facebook man, kahit sa ating pong personal, di ba, na pamumuhay araw-araw, ang ating pinopropagate is the gospel, the good news. Kaya kapag mayroon ka ng pinopropagate na iba, baka na-influensyan ka na. Kapag mayroon ka ng pinopromote na iba, kapag ka naninira ka na, kapag ka nagbumura ka na, kapag ka lalait, nanyuyurak ka na ng ibang tao, you need to examine your mind. Baka na-influensyan na. Sapagat ito yung napakalakas na strategy ng kaaway ngayon, yung tinatawag pong propaganda. Okay, black propaganda. Okay, moral or spiritual, mga minamahal kong kapatid. At alam niyo ba na marami pong mga Kristiyano na hindi po aware sa spirit ito ni Jezebel. Kung kaya't makikita po natin na ito'y nagiging hindrance na kanila pong pagkalayo sa ating pong Panginoon. Amen. Remember, sa Bible, mga minamahal kong kapatid, ang panawagan ng Diyos sa atin ay manatiling pure sa buhay na ito. Here in 2 Corinthians chapter 11, can you open your Bible, if you have your Bible, from 2 Corinthians chapter 11, okay? And the verses is 2 to the following verses. Yan, praise God. Verse 2. Yan. So, palakpakan muna natin si Lord. Kala nyo ha, hindi nyo na ako maisahan ngayon. Amen. Okay, so praise God. Verses 2, sabi po rito, For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to the one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sabihin po natin, chaste virgin to Christ. Ang pabasa lang po ito. Amen. Kala niyo, isusuot ko na, pabasa lang yan. Sabi po dyan, di ba? Anong purpose, anong layunin sa bawat mananampalataya? Ang sabi po dyan, I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you a chaste virgin to Christ. Amen? Sa Tagalog translation, ang sabi po dyan, mga minamahal kong kapatid, okay, ang sabi dyan,
Ang katulad ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. So dapat panatilihin po natin ang ating pong kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. Huwag po natin ito-tolerate ang anumang form ng kasalanan, ng kasamaan sa buhay na ito, na siya nag-i-influence sa iyo na pagdating ng araw, pwede kang kainin ng kanyang sistema. Pwede kanyang sakupin. At ang kasalanan po ay nagpapasimula lamang sa maliliit na bagay. Pwede po itong mag-expand sa buhay mo. Pwede po itong sumako sa iyong buong buhay at pagkatao. So mahalaga mga minamahal ng kapatid na hindi po natin tinotolerate ang anumang form ng kasamaan sa buhay na ito. Nagkakasala po tayo. Amen. Wala pong perfect. Pero isang totoong mananampalataya sa kanyang pagkakasala, nare-realize po natin at nagbabalik po tayo kay Lord. Hindi po tayo nagpapatuloy. Nagbabalik loob po tayo sa ating pong Panginoon. So yung another na characteristic ni Jezebel is a picture of deep things, and this may be a doctrines, perspective, or mystery. Okay? So siya po ay tagapagturo ng malalalim na mga bagay. Kaya kapag may nangangaral po sa atin at may nagpapahayag po sa atin ng kanila pong kapahayagan, siya lamang nakakaalam ng mga katotohanan ito. Siya lamang ang nagtataglay ng totoong katangian ng pagiging Kristiyano. So dapat maging aware po tayo. Baka mamaya strange teaching po yan. Ano ho? Dahil isa sa katangian ng Jezebel, sabi po rito, she is a teacher of deep things. Kahit yung mga misteryong bagay, kaya niyang unawain. Remember in Deuteronomy chapter 29, verse 29, anong sabi ng Bible? Okay? The sacred things belong unto the Lord our God, but the things which are revealed belong unto us and unto our children. So may mga sikretong bagay at ang tawag po rito ay mystery. Amen. Hindi po ito para sa atin. Okay? So ito po ay para sa ating pong Panginoon. At ang para sa atin ay ang mga nahayag ng mga katotohanan. Ito ay walang iba kundi ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. And another na characteristic of Jezebel is idolater. Okay? Mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Okay, dito po tayo natapos last week at tatalakayin ko po yung expand po natin yung katotohanan ito about idolater. Okay? Amen? So pag sinabing idolater, yung mas common sa atin, yung sumasamba literally sa mga Diyos-Diyusan. Yung may mga rebulto, yung may mga santo na niluluhuran. Yun po yung nasa isipan ng maraming mga tao. Pero kapag inunawa po natin yung mas malalim pong kahulugan ng salita pong idolatry, okay, ay ganito po ang katotohanan. According to Tim Keller, sa kanya pong aklat na Counterfeit Gods, sabi po niya rito, ito yung kanyang kasagutan. What an idol is this way. An idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God, and anything that you seek to give you what only God can give. So hindi lamang po yung idolatry ay yung pagluhod sa mga rebulto, kundi ang other perspective, ang other meaning ng salita pong idolatry ay maaaring ganito. Yung mga idols po natin sa buhay, na ito po'y umaagaw sa attention kay Lord, nagbibigay ng isang pinakamahalagang dimension, okay, sa buhay po natin, okay, at nag-absorb sa ating pong heart, sa ating pong imagination, more than God. Amen. So kapag ka napalitan ang Diyos sa isipan mo, sa puso mo, so po pwedeng maging idolatry ito, ano ho, sa ating pong mga buhay, mga minamahal kong kapatid. In fact, mga minamahal, ano ho, yung konsepto po ng ating pong main verses, ano ho, sa Revelation chapter 2, verses 18 down to the following verses, hindi lamang po ito literal, ano ho, na pagsamba at pagluhod sa mga Diyos-Diyusan ng kanila pong kapanahunan. Kundi maaaring yung tinutukoy po dito ng ating Panginoon sa mga taga-Thyatira
ay ang umaagaw sa kanila pong isipan, sa kanila pong puso, sa kahalagahan ng Diyos. Amen. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, anything that absorbs your heart and imagination more than God, and anything that you seek to give you what only God can give. Kapag kainagaw yan, ng anumang nasa isipan po natin, na okay, kaya akong paligayahin ng bagay na ito, okay? Kaya akong pagyamanin ng bagay na ito, kaya akong iligtas ng mga bagay na ito, so po pwede maging form of idolatry po siya. So what is an idol? Or what is idolatry? An idol is something that we have placed above God. Amen? Okay? Anything that is more important to us than God is an idol. Nakaka-relate po ba tayo? Okay? Mga minamahal kong kapatid. Anything that is more than important to us than God is an idol. So money, pwedeng maging pera, pwedeng maging material things, job and status, physical appearance, entertainment, sports, okay? Comfort, phones and technology, family and children, influences and fame, etc., etc., etc. So, pwedeng maging form of idolatry yung mga bagay na ito, mga minamahal. Dahil marami pong mga taong pinapalitan ang Diyos sa kanilang pong puso at sa kanilang pong isipan ng mga bagay na ito. Nagiging cause para hindi na sila makapag-serve kay Lord. Nagiging cause para hindi na sila makapanambahan sa Diyos. Amen. So, praise God. Kaya maraming mga tao hindi lumalago sa pananampalataya. At minsan, inaakusahan po tayong mapangbintang at mapanghusga daw dahil yung mga taong lumuluhod sa mga ribulto ay inaakusahan natin sumasamba sila sa Diyos-Diyusan. Subalit maaaring po pwede yang mangyari sa kanila. Dahil kung doon na po sila nagtitiwala sa mga ribultong yan, instead na magtiwala sila sa totoong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, so po pwede maging form of idolatry po yan. Kapag kayo na tinatawagan mo para maligtas ka, di ba? At yun na ang pinagdidipindihan ng iyong buhay para magkaroon ka ng kaganapan, kagalingan, kakumpletuhan sa buhay na ito. So po pwede maging form at idolatry po yan, mga minamahal ko kapatid. At sa Bible, ang lahat ng yung pagluhod, di ba sa Bible, ay isang uri ng pagsamba. Okay? Sa Deuteronomy chapter 20 verse 3, can you read this passage in the scripture? Deuteronomy chapter 20 verse 3, tatalakayin muna natin literal na idolatry bago natin talakayin yung mga sumusunod na katotohanan. Exodus chapter 20 verse 3. Anong sinasabi ng mga talata ito? Okay? It says, "You shall have no other gods before me." Next verse. In verse 4 it says, you shall not make of yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. So, command ng ating Panginoon. Ano ho? Yung sinasabi po ng verse 4, na huwag daw tayong gagawa ng anumang mga imahin. Okay. Kahit yun ay nasa langit, nasa lupa, at kahit ito'y nasa tubig at nasa ilalim ng tubig. Okay? And in verse 5 it says, "You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me." Mantakin mo, ito po yung command ni Lord sa 10 Commandments na may kalaki pong parusa. Na kapag ikaw ay lumabag sa kautusan na ito, may kalakip na parusa, at ang kaparusahan ay hindi lamang para sa iyo, kundi maging sa third and fourth generation. Okay? May kalakip na sumpa. Ano ho? Na kapag ikaw daw ay gumawa ng mga imahin at ito'y iyong liluhuran, ang
sumpa po rito ang, di ba, consequence ng Bible. According to verse 5, ang sabi po rito, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Hello? So wala pong excuse. Dahil sa Bible, ang salita pong pagluhod ay equivalent sa salita pong pagsamba. Came from the word saka. Okay? Okay, yung pagluhod. Kaya kahit sabihin po nilang, hindi naman kami sumasamba dyan, pero lumuluhod lang. Hello, parehas lamang po ang meaning ng salita pong pagluhod at salita pong pagsamba. Okay? No excuse. At ang anumang nagpupuling mag-replace sa Diyos, sa kahalagahan ng Diyos, ay pwede maging idol sa buhay ni numan. Okay? Yung asawa mo, kapag kapinalitan, di ba, ng asawa mo yung puso mo, at siya na naging focus mo sa buhay, siya na yung nagdo-domain at pinaka-espesyal sa buhay natin, more than God, so po pwedeng maging Diyos-Diyosan ng asawa mo. O pwedeng maging form of idolatry po yan. Kung ang asawa mo nang naging dahilan para hindi ka na makapag-serve kay Lord, para hindi ka na makapanambahan kay Lord, natatakot kasi ako, baka hiwalayan ako ng asawa ko, kaya hindi na ako sasamba kay Lord. Hindi na ako maglilingkod kay Lord. So, that's another form of idolatry. Ang anak mo, o pwede maging form of idolatry yan. Ang mga apo mo, o pwede maging form of idolatry yan. Ang tindahan mo, okay? Ang negosyo mo, o pwede maging form of idolatry yan. Kung ito na di ba, ito na yung pinaka-espesyal, pinaka-mahalaga sa buhay mo at pinalitan na ang Lord sa puso mo. Okay? It can be money, material things, job, and status, physical appearance, okay? Entertainment, sports, comfort, phones and technology, family and children, influences and fame, etc., etc., etc. So dapat maging aware po tayo, mga minamahal kong kapatid. Ano ho? Amen? Dahil o pwedeng maging maalam po tayo sa Bible, especially sa Exodus chapter 20, di ba? Beginning from verses 1 to the following verses. Pero yung ibang perspective ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ay po pwedeng nakawin sa iyo, sa isipan mo ng kaaway. O pwedeng ma-deceive po tayo sa pamamaraan ng kaaway. Na ito na pala yung nagiging dahilan para hindi na ako lumago sa pananampalataya, yung mga bagay na ito na nagbibigay sa akin ng comfort. Amen? Yung comfort po, pwede maging Diyos-Diyusan niya. Hindi kasi ako convenient. Ayaw kasi magsakripisyo. Ayaw kasi nang nasasaktan ako. Ayaw kasi ng maraming mga ginagawa. Ayaw ko kasi ng maraming mga obligasyon sa buhay. Kaya okay lang ako. So, po pwede pong maging form of idolatry yan. Mga minamahal kong kapatid. Amen? Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. So, ang warning ng ating Panginoon, ano ho, sa Church of Thyatira, okay? Sa verse 20 and 24, anong sabi ng ating Panginoon? Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophet. By your teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Okay? Ito, mga minamahal kong kapatid, gusto kong sabihin sa inyo as concerned citizen, and most especially as concerned pastor. Yung mga nagdiriwang ng mga kapistahan dyan. Hindi nyo ba alam na kapag tayo pinagdiriwang ng mga kapistahan, for example, sa lugar po namin, excuse me lang ha, ang pinagdiriwang po sa lugar po namin si Senior San Isidro. Dahil si Senior San Isidro daw ang may kapangyarihan para managana ang mga pananim.
Okay, kaya kapag kapistahan yan, talagang pinagdiriwang yan at tumatawag ang mga tao doon. Ano ho? Sa kakayanan ni Senior San Isidro para pagyamanin at payabungin ang kanilang mga panagyo. That's a form of idolatry. Actually, tinolerate kasi ng mga ng mga Romano, ano ho, ni Constantine, yung tinatawag na Edict Abilan. Pag sinabing Edict Abilan ng panahon ni Constantine, ito yung tinatawag na religious toleration. Religious toleration. So ano yung strength ng Edict Abilan? Para madomain ni Constantine ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan ng Roma. So ang kanyang command, yung religious toleration. Okay, para hindi na kayo, para ma-convert kayo as Christian, yung mga ginagawa ninyo, yung mga paniniwala ninyo, i-convert natin, ito-tolerate natin, at i-convert natin sa paniniwalang Kristyanismo. So yung inyong mga Diyos-Diyusan ng mga pananim, pwede natin i-convert. Okay, sa mga santo. That is what we call religious toleration. Pwede nyo i-research, pwede nyo i-google, the Edict Abilan. Nung nagbigay si Constantine ng kautusan, ng edict, sa lahat ng nasasakupan ng Roma, na okay, lahat ng mga ibang paniniwala, pwede i-tolerate, ano ho, at pwede i-convert. At ang daming mga naging toleration ng mga religion nung kapanahunan. Kaya ang Roman at di ba ang Kristyanismo ay pinalitan ng pangalang Romano Katoliko. Roman Catholic. Nang ibig sabihin ng Roman Catholic, Romans, ibig sabihin ang Roman nagdo-domain, Catholic meaning pangkalahatan, universal. So maging ang kanilang paniniwala ay naging universal. Dahil ang ini-exercise at ang pinapractice ng iba ay pinapractice na rin at inihalo sa pananampalatayang Kristyanismo. And this is what we call religious toleration. Nagpasimula sa toleration hanggang sa na-exercise at nagbigay ng malaking influence sa maraming mga tao at ito na po ang ini-exercise at pinapractice ng maraming mga Kristiyano ngayon. Okay? Huwag ninyong sabihin sa akin na hindi totoo yan. Yung mga kapistahan. Dahil totoo talaga yan. Dahil tayo mismo ay nakaranas ng gano'n. Okay? Ang tanong, tayo bang mga Kristiyano po pwede ba mamista? Ha? Yun lang. Wala tayong kapistahan po pwede ba mamista? Okay, so praise God. Anong sabi ng verse 20? Okay? Ang sabi dyan, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to okay? Ano ba itong verse 20 na to? Andrea, pwede ba mamisto talaga? Okay? So, depende yan sa iyo. Amen. Nasa sa iyo po yan, ang minamahal kong kapatid. Okay? Pastor, mayroon namang talata sa Bible na hindi ako mapasok sa bibig natin ang paparumi sa harapan ng Diyos. Aba, pwede rin naman pala. Amen. Kundi yung lumalabas. So, pag-pray mo na lang, cast out mo na lang. Okay? In Jesus' name, pinapawalang bisa ko. Diba ang espiritu ng Jezebel? In Jesus' name. Okay? Hallelujah. Ako kumakain din naman ako. Pero huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Na nakikita ka ng maraming mga kapatid, ba, nakikipista. Ayaw sa pistahan, pero ang hilig namang mamista. Diba? Nagiging sanhi ka na ng pagkakasala ng iba. Kaya paano mo maaakay ang ibang mga tao? Paano mo, sa amin, sa mga partido ko, mga Kristiyano yung mga angkan ko sa Samar, at katatapos lamang po ng pista sa amin, okay, ang strategy lang namin doon, pag Kristiyano ka, naghahanda kami.
Pero ang purpose doon, evangelism. Dahil yung mga reunion na rin yan, isa sa pinakamalaking event sa amin, pinakamalaki at pinaka-special na event sa amin is Fiesta. Dahil lahat ng mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nag-uuwian. So, reunion po yan. Ano ho? So, ang purpose para maghanda sa amin, hindi para i-offer kay Senior San Isidro, di ba? Yung araw na yan, kundi para i-gather ng family at para turuan ng mga katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Amen. So, wala pong masama. Amen. Depende po yan sa nagpa-practice. Ano ho? Amen. Hindi ka nga nakikipiesta. Kung attached ka naman sa mga sa iba't ibang, di ba, mga bagay na umaagaw sa attention mo kay Lord. Abay, that's a form of idolatry. Amen. Hindi nga tayo nakikipiesta, pero mahilig ka naman sa pera. Okay? Attached ka naman sa trabaho mo na hindi ka na nakakapag-serve kay Lord. Okay? At marami pa po iba. Amen. So, zero tolerance can be applied to such things. Number 1, parenting. Amen. Pwede itong i-apply sa iba't ibang mga katotohanan. Kapag ka-Kristyano kang mga magulang, so kinakailangan turuan mo ang iyong anak mula sa pasimula na hindi mag-tolerate ng kasamaan, na hindi ma-impluwensyahan ang kanilang isipan at ang kanilang mga ginagawa ng kasamaan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Amen? Dapat nagpapasimula ito sa mga magulang, sa parenting. Kaya napakalaki ng role, ng mga magulang sa kanilang mga anak para palakihin, magalang, matuwid, mapagmahal sa Diyos, amen, at mapagmahal sa kanilang mga magulang. Deuteronomy chapter 11, verse 19. Ano po ang sinasabi ng Bible? Deuteronomy chapter 11, and the verse is 19. It says, teach them to your children, okay? Talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So mahalaga yung pagtuturo sa ating pong mga anak. Amen. Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na ang daming mga tendencies para malason ang kanilang isipan. Okay? Minsan, inaalaw natin ang ating mga anak na mag-cellphone at maging independent sa paggamit ng mga, di ba, gadgets na hindi mo na monitor, na hindi mo na hindi mo sila nagagay. Okay? Na hindi mo na-observe ang kanilang mga ginagawa, nagkakasala na pala sila, na nag-access na pala sa iba't ibang, okay? Sa iba't ibang mga bagay na po pwedeng mag-influence sa kanila pong isipan. Kaya ang resulta, yung mga kabataan ngayon na nagiging independent sa paggamit ng mga technologies ay nag-iibang ugali. Okay? Yung mga anak ko, kahit ganyan ang edad niyan, minsan, chinecheck ko yung cellphone niyan. Okay, pacheck yan ang mga cellphone niyo. Minsan mayroong biglaang pag-check. Nagugulat sila. Akin cellphone, check tayo ngayon. Yung mga conversation, minsan, mag-ingat kayo sa pag-text sa mga anak ko, pag-message sa mga anak ko, dahil may biglaang check yan. Okay? Nababasa ko yan minsan, yung mga tinitext nyo sa kanya. Kaya minsan yung isang anak ko gumawa ng other account. Di niya alam. Alam ko rin pala yung kanyang bagong account. Okay? So, ang purpose dyan, parenting. Amen. Sabi ng anak ko, si daddy kasi hindi ako makakaisa dyan. Dati security guard yan. Okay? So, praise God. Amen. Ano ang purpose dyan? Parenting. Ano ho? Dahil minsan, kapag ka na-observe natin sa ating mga anak na nag-iiba ng kanilang karakter, may mga na-adapt na, di ba? Na mga celebrities, ina-apply nila, pinapractice nila yung kanilang mga napapanood, at minsan nagiging ugali ay parang Koreano na. What? Siyempre,
Okay, so dapat i-monitor niya na minamahal kong kapatid. Baka malaki ng influensya niyan sa kanyang isipan. Okay? Amen? Hindi na nagiging ugaling Kristiyano, nagiging ugaling Koreano na. Alright, so dapat mahalaga yan. Anong sabi ng Deuteronomy chapter 11 verse 19? Mahalaga yung pagtuturo sa ating pong mga anak. Turuan sila ng tamang pamamaraan, tamang asal, tamang pag-uugali. Amen? Mas maganda pa yung, di ba, institution nung unang panahon. Dahil may mga subjects talaga na talagang nagtuturo ng tamang moral. Values. Pero tinanggal na po yan ngayon. Di ba? Good manner and right conduct, mayroon pang subject niya noon. Ngayon, mayroon pa ba? Parang wala na yata. Okay? Pinalitan na ng email. Di ba? Good manner and right conduct. Email na yung pinalit na subject. Okay? Proverbs chapter 23 verse 13. Anong sabi ng Bible? Look at this verse. Okay? Ano sabi dyan? Kasi mga magulang, tuwa pa kapag nagmumura yung anak. Wow, marunong magmura ang aking anak. Di ba? Marunong nang gumawa ng ganito, marunong mangupit ang aking anak. Parang natutuwa pa, hindi niya alam na kapag tinulirit mo yung ganyang klaseng pamumuhay, so po pwedeng maging kaugalian niya yan, at po pwedeng maging kalakihan niya yan. Amen? Maliit pa lang. Di ba? Huwag mong pasanayin ang ating mga anak na gumawa ng kasamaan ng mga asal na hindi po naayon sa itinuturo po ng salita ng Diyos. Amen. Look at this verse in Proverbs chapter 23 verse 13. Ang sabi po ng Bible, do not withhold discipline from a child. If you punish them with the rod, he will not die. May tamang pagdidisiplina pala sa ating pong mga anak. At huwag mong katakutang, ang sabi dyan, sa Tagalog translation, huwag mong katakutang paluin ang iyong anak. Dahil hindi naman siya mamamatay. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, marami pong mga parents sa iba't iba yung approach ng pagdidisiplina sa kanilang pong mga anak. Merong mga parents na hindi namamalo sa kanilang mga anak, pero meron silang other or alternative ng pagdidisiplin sa kanilang mga anak. Amen. Yung ibang alternative, hindi namamalo, pero grounded ka. Okay? Pag sinabing grounded, 1 month, di ka po pwedeng lumabas sa bahay. Okay? So, iba't iba yung approach, mga minamahal kong kapatid ng pagdidisiplina. Depende po yan, sa ating pong approach. Basta ang mahalaga, may paunawa po natin sa ating pong mga anak kung ano ang masama at kung ano ang mabuti. Amen. Kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. So, from the very beginning, ang sinasabi po ng talatang ito ay dapat disiplinahin mo ang mga bata at ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Dapat wasto. Ang taong pagpalo sa mga anak, hindi ka po pwede mamalo na galit ka. Dahil kapag kagalit ka, pinapalo mo na siya batay sa iyong galit. Hindi na batay sa iyong pagdidisiplina. Magpalamig ka muna, uminom ka mga soft drinks. Okay. Dapat ipinapaalala mo sa iyong anak habang pinapalo mo siya na anak, kaya ko ginagawa ito kasi mali ka. Dapat madisiplina ka. Mayroon namang, di ba, may nabalitaan tayo, may tatay na pinatay ang anak dahil binalibag, inuntog sa simento. Sobra naman yan. Okay. Sinasabi rin ng Bible, na huwag mong ibubulid ang iyong mga anak para maging rebelde. Dahil pag nasubrahan, pag didisiplina mo, pwede siyang maging rebelde sa'yo. O pwede siyang mas gumawa pa ng mas worse na kasalanan para masaktan ka lang. So dapat nasa tamang pamamaraan, nasa tamang level ang paggamit po natin ng pagdidisiplina sa ating pong mga anak. Amen. 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 Ayon po ba? Yes. Sa akin, disiplina ko sa aking mga anak. Okay. 1 week, wala kang cellphone. Okay? 3 days, wala kang cellphone. Pero pag nagpakabait, yung 3 days, nagiging 3 hours lang.
Amen. Praise God. So this is about parenting. Mahalagang parenting kung gusto mong lumakad, di ba, na may magandang asal at maging maprotektahan ng iyong anak sa pagiging makadiyos. Amen? What I mean, maprotektahan ng ating mga anak sa mga influensya ng mundong ito. So kinakailangan tumayo ka bilang isang magulang. Remember, sa mga parents, tayo po yung mga steward ng Diyos sa ating mga anak. Hindi mo pag-aari yung anak, pero steward ka. Amen. Sa iyong mga anak. Nandiriyan ka para magbantay. Nandiyan ka para protektahan po natin. Amen. So praise God. Praise God. Amen po ba? Amen. So number 2, zero tolerance can be applied to such things. Number 2, doctrine. Okay? Verses 20 and 24 ng Revelations. Ano po ang sinasabi ng Bible? Can we go back to these verses? Ang sabi po dyan, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Verse 24. Sabi ng verse 24. Okay? It says, now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets. So mayroon palang tinatawag na teaching, aral, turo, doktrina. Ano ho? Ang demonyo at ang kaaway. Ang purpose po dyan, mga minamahal kong kapatid, ay para maligaw ang ating pong isipan sa totoong aral ng ating pong Panginoon. Okay? Hebrew chapter 13 verse 9. Anong sabi ng Bible? Okay? Hebrew chapter 13 and the verse is 9. Okay? It says, do not be carried away by all kinds of strange teaching. Sabihin po natin, strange teaching. So pag sinabi po strange teaching, bagong aral. Okay? Aral na something hindi mo pa naririnig. Okay? Aral na hindi nakasulat sa Bible. Strange sa buhay, sa isipan po natin. Strange sa gospel ng ating pong Panginoon. So dapat, ang sabi po ng Bible, mag-ingat ang bawat isa. Baka maagaw tayo, baka matangay tayo ng iba't ibang strange teaching. Okay? At ito'y naglipanan sa kapalahunan po natin ngayon. Huwag natin itotolerate yan. Lagi huwag mong subukan ng kaaway. Mga minamahal ko kapatid. Alam mo ng kultong pinapakinggan mo? Marami pong nadisig ka. Okay? Binigyan ka ng warning ng mga elders natin sa church. Ng mga pastors natin sa church. Pero, napakaganda kasi makinig. Dahil strange. Dahil deep teaching. Okay? Dahil ang sabi niya, siya lang ang nakakaalam ng mga katotohanan ito. Siya lang ang tama at ang lahat ay mali. Ako, mag-ingat ka dyan. Maniligaw ka dyan. Ang sino mang nagsasabing siya lang pinakamagaling, pinakamarunong, siya lang ang tama sa aral, sa totoo lang siyang mali. Okay, siyang may tama at siyang mali. Pero marami pong mga nabibihag at nadideceive na mga isipan dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga minamahal kong kapatid. At kapag doon na tayo nakafocus lagi na pinakikinggan natin, makikita natin na kung ano yung kanyang aral na rin natin. Kung anong kanyang manner na rin natin. Okay? Meron pong isang kaibigan, kapatiran, na napunta sa kulto. Sa ibang paniniwala. Pero ang kanyang testimony, na-observe niya raw, okay? Nung nagtatagal na raw siya sa grupo na yon, nagbabago na raw ang kanyang aral, nagbabago na ang kanyang ugali. Hindi lang yung aral ang nababago sa kanya, maging yung kanyang manner, maging yung kanyang spirituality. Instead na magkaroon siya ng tamang relasyon kay Lord,
Lord, naging religious na lang siya. Okay? At ang pinaglalaban niya na hindi na si Jesus Christ, kundi ang kanyang relihiyon. At kung ano ang sinasalita ng mga tao roon, natututunan niya na rin salitain. Dati-rati nung Christian siya, sabi niya, hindi naman ako marunong magbura at natatakot ako magsalita ng masama. Pero ngayon, parang yung pagsasalita ko raw ng masama ay parang habit na lang ng aking buhay. Normal na lang ng aking bibig. Dahil yung din ang ginagawa at sinasalita ng kanilang leader. So mag-ingat kayo. Okay, pero yung kapatid naman na ito ay nagbalik naman kay Lord. Amen. At siya po ang isa sa mga nag-expose ng kamalian ng aral ng mga kulto. Hindi ko lang sasabihin ng grupo. Ano? Okay? So mag-ingat sa mga maling doktrina. Dahil ang maling doktrina ay pwedeng humantong sa maling pamumuhay. Amen. Ang tamang aral ay humahantong at nagbibigay ng tamang impluensya para makapumuhay po tayo ng tama at ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Subalit ang maling aral ay nagtatangay sa atin sa kamalian ng pamumuhay at pwede pong magbigay po sa atin ng kapahamakan pagdating po ng araw. Okay? So kung mayroon pong warning ang Bible, na strange teaching, kinakailangan na examine po natin kung ano ba yung tamang teaching, which is biblical. The right teaching is biblical. For the Bible is the revealed Word of God. Amen? Can we go back to 2 Corinthians chapter 11, verses 2 to the following verses? Ano pong sinasabi ng Bible? I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Next verse. But I am afraid that just as Eve has deceived by the serpent's cunning your mind, may somehow be led astray for your sincere and pure devotion to Christ. Next verse, verse 4. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, look at this verse. Pwede palang mangaral ng ibang Jesus. Sa Jesus ay pinapangaral ng mga apostles. Okay? Other Jesus, okay, sabi dyan, than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. So yun ang warning ng Bible, na mayroong ibang gospel, nag-start sa other Jesus, ibang Jesus ang kanilang kinikilala, ibang Jesus ang kanilang sinasamba, ibang espiritu ang nasa sa kanila, sapagkat ibang gospel ang kanilang tinanggap. Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Jesus, according to Matthew chapter 7, verses 21 to the following verses, ay kilala ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang sabi ng talata doon, hindi ko kayo nakikilala kailanman. Kayo'y mapaggawa ng masama. Lumayo kayo sa akin. Okay? Dahil ang totoong mga Kristiyano, ang totoong mananampalataya, ang nag-develop sa atin ay ang ating malalim na relasyon kay Jesus Christ. Hindi naman masama yung malalim na aral, pero ang malalim na aral, dapat po natin i-examine ito kung naglalapit ba ito sa iyo kay Lord. Dahil maraming mga maaalam ngayon, maraming mga marunong ngayon, na instead na ilapit ang tao sa Diyos, nilalayo. Okay? So, anong warning ng Bible? Dapat mag-ingat, huwag nating ito-tolerate, huwag nating tatanggapin ang kanilang mga aral. Amen? Kapag alam mo nang hindi po ito ayon sa aral ng ating pong Panginoon, so huwag mong ito-tolerate ang mga aral na yan. Kahit nagpapababa pa yan ng apoy mula sa langit, sa paligid ng tao. Kahit gumagawa pa yan ng mga milagrosong bagay, nagpapagaling ng mga may karamdaman, lagi kung hindi po ito'y galing sa Diyos, huwag po natin tatanggapin yan. Okay? Dahil yun po ay po pwede gamitin ng kaaway
ang demonyo ay pwede rin magmaskara. Okay? At magmukhang anghel. Naniniwala ba kayo doon? Sa sumunod na verse 5. Ano sabi ng talata? Okay? Or proceed tayo sa verse 13. Verse 13. Ano sabi dyan? Verse 13. Okay? And it says, for such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. Next verse. Okay. From verse 11. Verses 11 to 13. Ayan. Verse 11 says, why? Because I do not love you and knows I do. 12. I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground. Okay? Verse 11. Sandali lang. Yun. Verse 14 pala. Mas maliwanag talaga pagka mayroon ganito. Amen. Okay, verse 14, ang sabi yan. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Di ba? Si Satan mismo, ang sabi ng talatang yan, ay pwedeng mag-transform into an angel of light. So dapat tayo mag-ingat dahil hindi lahat ng nagpapagaling ay galing kay Lord. Okay? Hello? Hallelujah. Hindi lahat ng albularyo. Di ba? Spiritista. Okay? Mananawas. Okay? Dahil ang totoong kagalingan ang unang gumagaling sa atin from inside out. Amen. Ang mas concern si Lord sa kaluluwa mo kaysa sa katawan mo. Kaya ang unang pinapagaling ng ating Panginoon ay ang pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa first, di ba? According to 1 Peter chapter 2, verses 21 to 23. Hanggang sa 24, ang sabi ng verse 24, by His stripes we are healed. Amen. Amen? Ano ba yung healing na tinutukoy mo doon? Ano sabi dyan? Okay? Who is on His own self bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live into righteousness, by whose stripes we are healed. Amen. Yung konteksto ng kagalingan sa talatang ito ay ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Nagumaling ka sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Pero kung concern ang Lord sa kaligtasan ng buhay mo, concern din ang Panginoon sa katawan mo. Amen. Praise God. So mahalaga na maunawaan po natin ang totoong doktrina. At dapat yung mga strange teaching ay hindi po natin ini-entertain yan. Huwag mong i-entertain yan. Huwag mong ihahalo yan sa iyong pananampalataya. Dahil kapag inihalo mo yan sa iyong pananampalataya, pagdating ng araw, walang pagkakaiba sa mga Romano na nag-declare ng itikabilan through religious toleration. Na pwede nang i-tolerate ang iba't ibang mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon at pwedeng ihalo sa paniniwala ng Kristyanismo. Hello? Amen. Are you here with me? Alam niyo ba, na ang dahil mga Kristiyano ngayon, and at the same time, mayroon pa rin Buddha sa bahay. Eh, pastor, yung Buddha naman, binubutasan ko lang yung puwet niyan eh. Nalagyan ko ng barya. Alkansya. Okay? Alam niyo ba na mayroon pang mga Kristiyano ngayon, pero naniniwala pa rin sa punsoy? Okay? Naniniwala sa mga pusang kumakaway? Nagpapaputok ng firecracker kapag New Year para matanggal daw ang malas. Bumibili ng 12 bilog na prutas kapag New Year dahil ito daw ay swerte. That's toleration. Dahil sa ating mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa swerte dahil ang swerte ay malas. At ang malas ay malas pa rin. What we do believe is the word blessed.
na kapag ikaw dines ng Panginoon, walang sino mang magpapamalas sa'yo. Amen. So praise God. Amen. Doctrine, ang dami, ang lawak ng aral na ito na dapat po nating maunawaan, mga minamahal kong kapatid. So dapat hindi po nahaluan ng ating pong pananampalataya, hindi po nahaluan ng ating pong paniniwala ng paniniwala ng iba. Amen. Dapat pure po tayong nananampalataya at naglilingkod sa ating pong Diyos. Yung number 3, dito po natin tatapusin ito, practical and daily living. Okay. Our daily living must be our daily praising. Amen? So, zero tolerance can be applied sa mga sumusunod. Parenting, doctrine, and practical daily living. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ano sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 6 and the verse 17. And it says, wherefore come out from among them. Say, come out. Sino ang tinutukoy rito? Yung sistema ng mundo, yung kasalanan na nag-i-influence sa isipan mo. So ano sabi po dyan? Wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing. Say, touch not the unclean thing. Then I will receive you, saith the Lord. Amen? So maliwanag ang sinasabi ng Bible na wag po tayong makikipamatok. Diba? Sa pamatok ng iba. Therefore, or wherefore come out from among them and be separate. Tinawag tayo ng Diyos para, di ba, masiparate ang ating buhay, para masanctify po tayo sa purpose at sa layunin ng ating pong Panginoon. And touch not the unclean thing. Kapag ka alam mo na ang unclean, huwag mo nang hawakan. Ni Pastor, itatry ko lang. Kasi sabi naman ng kaibigan ko, masaya daw ito. Okay? Alahan mo yung isang awitin nagsasabing, nagsimula sa patikim-tikim. Ngayon, di ko na kayang tanggalin. Okay? Huwag mong itratry at titikman ang kasalanan. Huwag mong itotolerate ang anumang form ng pagkakasala. Baka kainin ka niya pagdating ng araw. So praise the Lord. Tayo po'y tumayo sa mga oras na ito. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay kay Lord.